ko ng aking mahal na si Crisostomo Ibarra. Kailan kaya siya babalik? Anak ko, may pinadalang sulat si Crisostomo Ibarra. Mahal kong Maria Clara. Nakakakilig. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa mga pagbabasa sa mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede po ako mamuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat para sa akin ay parang tinapay. Binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik? Huwag ka sana mabibigla sa aking ibabalita. Ano po yun, Papa? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Talaga? Kurutin niyo po ako, Ama. Sampal-sampalin niyo na din po ako para malaman ko hindi lang ito'y sa matamis sa panaginip. Hindi ka na nanaginip, anak. Hindi ka na nanaginip. Masaya po talaga ako, Ama. Masayang masaya. Mas masaya pa sa mga ibang nagsikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod pa na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbalik. O anak, huwag ka namang malulungkot. Hindi po, Papa. Tears of joy po ito. Nakapaghintay na po ako ng 7 taon para sa kanya. Ano pa kaya ang 7 araw lang? Masaya po talaga ako, Ama. Masayang masaya. Masaya rin ako para sa iyo, anak. Mga mangmang talaga ang mga Indio at pinatunayan yun ng aking 20 na paglilingkod sa bayan ng San Diego. Wala silang modo at nakakabwisi. Kasalanan sila at hindi man lang alam ang mga pisal. Padre Damaso, tayo nasa bahay ng isang Indio. Ba, ano naman ngayon? Talaga naman namang mangmang sila. Magandang hapon sa inyong lahat. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan. Siya si Crisostomo Ibarra. Magandang hapon po sa inyong lahat. Padre Damaso. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi, narinig ko ang iyong sinabi. Ngunit nagkakamali ka. Hindi ako naging kaibigan ng iyong ama. Pamanin po. Ikaw bang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik. Galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Ibarra, tama na muna pag-uusap dahil nakahanda na ang inyong hapunan. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi man lang ako pinakilala sa mga binibini. Magandang hapon. Ako si Crisostomo Ibarra. Ano ba? Bulag ka ba? Yan ba ang tamang pagtrato sa isang ina? Bulag ka ba? Di naman nakabulag. Sa katunayan, mas malinaw pang aking mga mata. Pinagmamasdan ko lang kasi iyang buhok ng kulot. Ay, alam ko maganda ako. Pero hindi ibig sabihin ay pwede mo matapagtapakan ng mamahaling saya ko. Padre Damaso, sige, dito ka na maupo. Hindi, ituloy mo na ang iyong planong pag-upo sa silyang iyan. Sige na, matatanggap ko naman kahit ikaw umupo dito. Hindi, ikaw ang nararapat kaya ikaw ang umupo sa silyang iyan. Ikaw ang mas malapit sa pamilya Santiago.
Sige na, maupo ka na, huwag ka na maiya. Pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Ay, umalis ka na nga at ako na nga lang ang uupo. Kailan ka ba pumunta sa Europa? Itong taon na pong nakararaan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Totoo lang ay lagi ko naisip ang bansang Pilipinas. Kung tutuusin ako pa nga yata nakalimutan na ng bansang ito. Ilang buwan akong hindi nakatanggap ng mensahe kaya hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar na iyong mabisita? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman ko na magkakapare-pareho ito sa tema ng pamumuhay, politika, reliyon at nalaman ko rin na ang kalayaan o pagkalipin ng isang bansa ang nagdidikta sa kasaganahan o paghikaos nito. Yan lamang ang nalaman mo. Sinayang mo lang palang iyong pera sa pagpunta sa mga walang kwentang lugar. Kung tatanungin na rin ng mga bata, siguradong alam din nila iyan. Mauuna na ako. Kakarating ko lang kanina at marami pa akong dapat asikasuhin. Hindi ako papayag. Malapit na dumating si Maria Clara. Kakausapin ko na lamang po siya bukas ng umaga. Pakisabi na lamang po sa kanya. Nakita niyo? Ganyang kabastusan ang mapag-aaralan niyo kapag nagpunta rin kayo sa Europa. Kung ako lamang ang gobyerno, ipagbabawal ko magpunta doon. Itong taon ako nawala at laman ng gano'n nagbago dito. Nakakalungkot. Binata, ako si Tinyong Tigibara. Crisostomo Ibarra. Naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo ang aking ama. Maaari niyo bang sabihin kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman ata kung saan siya namatay. Hindi ko rin po alam. Wala man lang ba nagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Sino namatay sa Pilanggo? Ang iyong ama! Ano ang mga sinasabi? Nasok niyo ba ako? Kung nagkakamali ng puso mo, saluhin ko talaga ang aking ama. Hindi ba sinabi mo kanina ikaw ang anak ni Rafael? Bakit namatay sa bilangguan? Kahit na rangal, nagkaroon siya ng mga kaaway. At isang artillero na tumabal sa mga batang umaasar sa kanya. Kamalasan, nakailam ang iyong ama. Kaya mayay, namatay ang artillero dahil sa pagbintangan ng iyong ama. Dahil sa kanyang mga kaaway, hindi siya nakalaya. At sa kasamang palad, sa bilangguan na siya namatay. Bakit mo ko lamang ito nalaman? Nakikiramay ako. Crisostomo! My one and only Crisostomo. Sa darami-rami ng mga babae na kilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi isipin. Tingin ko, ang makatanging karasyon ng aking bansa ay walang iba kung hindi ikaw lamang. Lagi din kitang naiisip. Kahit na ipilit kong alisin kita sa aking isip ay hindi ko magawa. Naalala mo nung times na nag-aaway tayo? Naalala mo nung isang araw na nagalit ka? Naglagay ng korona ng orange sa bulaklak sa ibabaw ng aking ulo. Pero, kinuha yun ng nanay mo at pinagdidikdik para gawing gogo. Umiyak ka nun, pero tumawa ako. Kaya yun, ikaw'y nagalit sa akin. Noong inihatid mo ko sa amin, naglagay ng korona ng dahon sa ibabaw ng iyong ulo. Natuwa ka at nagpasalamat. Kaya yun, ay nagbati ulit. Naipapakita ako sa'yo. Ito ang mga dahon ng koronang inilagay mo sa aking ulo. Ay, tinago mo pala yan. Siguro ngay napaka-importante ako sa'yo. Ako nga din eh. Impress ko pa rin yung mga sulat na pamamaalam na binigay mo sa akin noon. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara.
Kinalulungkot ko na kailangan ko nang umalis. Sinabi kasi na naboboring ka na ba sa akin? Pasensya ka na, mahal ko. Ngunit lang dahil sa iyo, nakalimutan ko ang aking gagawin. Pupuntahan ko nga pala ang puntod ng aking ama. Ah, ganun ba? O ito, ilagay mo yan sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako para sa iyo, mahal ko. Taon na nga kami hindi nagsasama. Tapos itong pag-uusap namin, hindi man lang niya pinatagal ng 7 minuto. Maria Clara, umiyak ka ba? Hindi po, Padre Damaso. Padre Damaso, nandito ka pala. Santiago, kailangan natin mag-usap sa iyong opisina. Sige. Ano yung ama sa likod ng malaking krus, Senyor? Naaalala ko, dito yung ngunit masira na ang lupa. Paumanhin. Ngunit, nasan yung punto ng malaking krus katulad nito? May mga bulaklak na pumutok dito. Ah, yung krus na sinunod ko? Sinunod? Bakit? May tuturo mo naman siguro sa amin ang puntod. Wala na doon ang bakay. Ano? Ano ang iyong sinasabi? Tanga ka ba? Di wala pa nga isang taon lumipas simula nung inilipin yon. Huwag kayo magalit nito. Kapatusan lang ako ng padre. Sabi niya ilipin ko sa cemetery ng mga inisyon. Ano? Ginawa mo yan? Huwag kayo magalit, senyor. Hindi ko yun inilibing sa sementeryo ng mga inchek. Buti naman at hindi mo yun ginawa. Umuulan kasi nun, kaya pagpasyahan ko na lamang na itapon sa ilog. Ano? Ano mo yun? Magpakalaki mo yun, Tin. Leche! Senyor! Walang iya nga! Ano nga naman para ko sa aking ama? Bitawan mo ako! Hindi ako nagpakulong sa kanya! Hindi yun! Pinauwi mo siya ilipat sa ibang libingan! Ano? Hindi ako gumawa nun! Kung hindi kami di sino! Wala nang iba kundi si Padre Damaso! Inay! Inay! Senyor? Anak ko! Anak ko! Saan ka galing? Si Crispin! Huwag kayo matakot, inay. Sa simbahan si Crispin. Bakit siya sa simbahan? Bakit may sugat ka sa ulo ko? Nadapa ka ba? Lari po ako ng mga gwardiya. Bakit nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan po siyang nagnakaw ng 2 onsa. Magnanakaw? Hindi tayo magnanakaw, anak. Ngunit mahirap tayo ay hindi tayo magnanakaw. Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra? Para matulungan tayo. Hindi ako na maging sakristan. Magiging pastol ako ng Bakat Talabaw. Kapag malaki na ako, hiling ako kay Ibarra ng lupa. Pag-aaralin din natin si Crispin sa Manila. Paano din tayo, inay. Si Crispin, andito siya kanina, pero tumakas na siya kasama ng mga kanina. Pupunta na siguro sa mga dami ng mga bar. Hanapin mo na ang mga anak mo. Palibasa kasi, barong-baro
Sabihin mo ang totoo! O kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilin. Bitawan niyo ako. Kabangin na ng mga magnanakaw. Hindi magnanakaw ang anak ko. Bitawan mo ako. Hindi porket mahirap kami agad ang pagbibintangan ninyo. Nasaan na ang perang ninakaw ng mga anak mo kagabi? Wala. Bitawan niyo ako. Bitawan mo. Sumama ka sa amin! Hay! Hoy! Okay ka lang! Bitawan mo yan! Hoy! Bumalik ka dito! Crispin? Basilio? Anak ko? Nasaan kayo? Basilio? Anak ko? Hindi. Hindi. Lumabas na kayo. Nandito. Crispin? Anak? Lumabas ka na. Nandito na po. Nandito si Nanay. Basilio. Anak. Hindi ba? Basilio. Andito. Lumabas na kayo. Hindi ko. Nandito si Nanay. Pwede na kayo. Balik na si Nanay. Lumabas na kayo. Nandito na.